Bible sa Proverbs. Ito marami po tayong mapupulot dito na aral. Proverbs chapter 9 verse 9 to 12. Ayan, ang sabi po sa verse 9, instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. And then verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. And then sa verse 11, sabi po dyan, for true wisdom, tingnan nyo, your days will be many. Ang ganda po ng pagkakasabi, no? For true wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. And then verse 12, if you are wise, your wisdom will reward you. If para mali ka na. Wala kulang ng iyo. If you are mockery, you alone will suffer. Ano ba sa Bisaya yung mockery? Mocker. Ano no? Oo. Mangunguya pa yun. Manlilibak sa Tagalog. Manlilibak. Kung tayo daw ay patuloy na nanlilibak, ikaw ang magsasuffer na. Kaya piliin natin yung wisdom, mga kapatid. Alam niyo, kaya ako to ituturo ngayong umaga, napakahalaga nito bilang mga mananampalataya. Na tayo ay dapat magkaroon ng karunungan, ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Lumalim yung ating kaalaman, lalong-lalo na yung dapat malaman natin kung sino ba talaga itong pinaglilingkuran natin Diyos. Kasi yung iba, alam lang nilang si Kristo ay Diyos. Alam lang nila si Kristo ay Panginoon, pero yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng tao, hindi nila alam yun. Kaya nga minsan nagdududa sila. Sasagutin ba ako ng Diyos? Tutugunin ba ako ng Diyos? Kaya napakalaga yung sinasabi ni Marjorie kanina na yung trust at saka faith. Napakahalaga ng pagsalig o pagtuo. So, bigyan po natin ng pansin o tutukan po natin itong verse 11 and 12. Sa ibang translation, ganito po. Wisdom will add years to your life. You are the one who will profit if you have wisdom. And if you reject it, you are the one who will suffer. Tignan nyo ha. O Bisaya, ganito. Tagalog. O Bisaya na lang muna. Ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. O sabi mo sa katabi mo, makapataas sa imong kinabuhi. Gusto ba natin yan, mga kapatid? Kung gusto daw natin humaba ang buhay natin, magkaroon tayo ng wisdom. Kaya nga yung mga tao maikli lang ang buhay. Madali silang, kung sabihin natin na bata pa lang namatay na, minsan kasi inabuso na yung katawan eh. Pero hindi ko po sinasabi na kahit malusog ka, kung kukunin ka ng Lord, kukunin ka. Pero kailangan natin ng wisdom. Alam niyo yung mga palahubog? Ito yung walang karunungan. Kasi sinisira nila yung buhay nila. Ang kaalam makapataas sa imong kinabuhi. Verse 12, bulahan ka kung aduna kay kaalam. Apan mag-antos ka kung isalikoy mo ang kaalam. So ito po yung ating title. Pero bago po yun, dito pa lang sa ating po mga binasa, napakahalaga ng karunungan. At dapat mayroon tayo ito dahil ang karunungan ang magdadala sa atin sa tamang landasin. Ang karunungan ang magbibigay sa atin sa tamang desisyon, sa tamang gagawin at tamang pagpapasya sa buhay. Amen? Amen. Amen. Ito po yung ating title. Pakibasa po. 1, 2, 3. Never stop learning. Yan. Never stop learning. Alam niyo po, in God's school, kailangan natin magpatuloy sa pag-aaral. There's no graduation in God's school. Ang graduation, kung gusto mong mag-graduate ka, lagi ko sinasabi, patay ka na. Ibig sabihin, graduate ka na, doon ka na sa langit. Pero abang tayo ay buhay, kahit na matanda ka na, uugo-ugo ka na. Tignan niyo yung buhay ni Billy Graham. Grabe, no?
naka-rocking chair na lang pero nagpipreach-preach pa siya. Yan, o tignan nyo, so yung aking ninong, yung aming ninong, si Pastor Basaya, 91 years old, tumatalon pa, sumisigaw pa, ang lakas pa. Hindi nag-graduate pero may mga taong bata pa lang gusto na mag-graduate sa gawain ng Lord. Pag ako'y nag-70 or 60, ayaw. Ako'y magpapahinga na. Wala pahinga. Kailangan tuloy-tuloy. Amen? We learn from our mistake. Sino po dito sa atin yung hindi nagkakamali? Meron po ba? Sangayon po ba tayong lahat na ang bawat isa sa atin ay nagkakamali? Amen. Subalit, hindi ito ang dahilan para tayo ay huminto o tumigil sa gawain ng Panginoon. Doon sa pagkakamali natin, doon tayo matututo. Kapag hindi ka magiging magaling kung hindi mo susubukan. Hindi ka matututo kung hindi ka susubok sa isang bagay. Tulad ng pagmamaneho ng sasakyan. Ako nung una ako nag-bike, elementary ako, ang hirap mag-bike. Sino sa inyo yung nag-bike, gaganon-ganon yung puwet? Nung una, di ba? Sino sa inyo nag-bike? Dalawang gulong lang yun eh. Gaganon-ganon. Aba, nung natuto na ako, pumunta ako sa aming plaza. Meron doon parentahan ng mga bike. Ang dami. Ang laki ng plaza namin eh. Paikot-ikot lang kami oh. Iabang ko pa eh. Mabilis. Biglang dikitan. Simplang kami lahat yung rayos ng gulong ko. Tanggal. Nirentaan lang yun. Sabi sa akin ng may-ari, "Boy, alika. Bayaran mo." Sabi ko, "Uncle, wala akong pera." Saka hindi naman ako bumangga. Yung isa, bayaran mo. Sige, ganito na lang ko. Pupunta na lang ako lagi dito, tutulungan kita magpa-renta. Alalay mo para mabayaran. Ganun ang ginawa ko hanggang sa natuto. Bago tayo matuto, may mga bagay na nangyayari sa atin. Hindi basta madali. Mag-drive ka ng sasakyan, di rin madali. Di ba? So tayo mga kapatid, abang tayo ay habang tayo nabubuhay, dumaranas tayo o nakakagawa tayo ng mali. Dahil, wala mang perfecto sa atin. Tama po ba? Pero yung pagkakamali nyo, huwag kang tumigil. Hindi ibig sabihin na sa pagkakamali ay ituloy-tuloy mo yung mali mo. Hindi. Doon sa pagkakamali natin, doon natin gagawin kung paano natin i-improve, paano natin aayusin, paano natin itatama yung ating mga pagkakamali. Tama mo ba? Parang tahimik ka. Okay. Thank you. Dito, tignan natin to. We learn from our mistake. James 3:2. All of us often make mistake. But if a person never makes a mistake in what he say, is perfect and is also able to control his whole being. Tignan niyo po sa Tagalog, napakaganda. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Hindi lamang doon sa salita. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So, ibig sabihin yung tao daw na nakukontrol niya yung kanya, siya ay ganap na. Perfect. Ibig sabihin, talagang nasanay na sa ganun. Pero, sa iba't ibang paraan, nagkakamali tayo mga kapatid. So, kailangan natin itong iayos tulad ng sinasabi ni Marjorie. Dapat meron tayong habit. Kung yung bad habit natin, dalhin natin sa good habit. Amen? Kung ikaw ay hindi palabasan ng Bible, o pala pray, mag-pray ka. Amen? Pero ito yung gagawin natin. Meron tayong 5 points we need to be learned. Yan. 5 points we need to be learned. Number 1, learn by reading the Word of God. Naalala ko nung nakaraang linggo, Huwebes, nung si Kuya Lito kasi siya yung nagbigay ng message, siya yung nag-share sa amin. Ito lang Huwebes sa mga mens. Ay naalala ko yung kanyang sinabi. Ang unang tanong niya sa amin ganito, tinanong niya kami. Ngano man kinahanglan basahon nato ang pulong sa Ginoo. Tama ba yung sinabi mo kaya? Yung sinabi mo yung aking Bisaya?
Bakit daw kailangan natin basahin ang salita ng Diyos? Yun yung tanong niya sa amin. So kaming lahat nagbigay ng kuro-kuro. Alam niyo mga kapatid, yung tanong na yun napakaganda. At ang hirap sagutin niya kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano mo sasagutin yun? Hindi ka na nga nagbabasa, di ba? Mahirap. Pero kung ikaw ay nagbabasa, si Jacob, madulas yan Jacob, naglampaso to si Kuya Kenan eh. Medyo, naglampaso ko kahapon, madulas. So gano'n mga kapatid, basahin po natin bakit kailangan daw basahin ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito yung love letter ng Diyos sa atin. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano ka mabubuhay ng maayos? Hello? Paano ka mabubuhay ng maayos? Mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos bilang isang Kristiyano. Dahil ang Biblia, ito ay instruction book. Manual. Kung ikaw ay bibili ng isang appliances, di ba, meron manual, meron instruction book, kung gaano mo gagawin, paano mo siya i-operate. Ganon din to, kapag binabasa natin ang Bible, ito ay nagbibigay ng instruction sa ating buhay. Ito ay nagbibigay ng direksyon kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Anong gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Sumunod sa kalooban ng Diyos? Hello? Kailangan ito mga kapatid. Sabi ko nga yung ibang mga tao, ang dami-dami ng Bible. Sa bahay, ang tanong, nababasa ba yung Bible na yan? O naluluma na lang, inaamag na lang? Pagka, halimbawa, tapos na ng Sunday, pinatong na lang sa tokador. O, pagdating na naman ng Sunday, ay, ito na, kunin na naman. Inaalik ako eh. Hindi nababasa eh. Mga kapatid, hindi naman, kasi may narinig ako talagang preacher, the more the dirtier your Bible is, the more your heart clean. Ibig sabihin, sinusulat-sulatan nyo dito, minamarkaan nyo, the more the dirtier your Bible, the more your heart clean. Pero kapag malinis na malinis ang Bible mo, hindi nagagalaw, baka ang puso mo madumi. Hello? Ito yung pangpagising lamang mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang Bible mga kapatid, sino sa inyo dito yung mahilig magbasa ng love story? O mahilig sa love story? Itong Bible, meron ito. Pag binasa nyo, merong love story, may fantasy, may action. Pag binasa natin, dito natin mababasa kung paano nalikha ang sanlibutan, o paano dumating ang ating Panginoon, paano siya pinadala ng Diyos Ama, at dito lahat. Ang daming mababasa rito. Kung gusto nyo lang basahin yung Samson and Delilah, ganda-ganda no? Hello? Amen ba? Amen. Kung gusto mo ng action ba, basahin mo ito, ang dami. Sa Old Testament ka, bakbakan doon. Puro patayan doon. May narinig ako isang tao na atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos, atheist. Sabi ko, do you believe in Bible? Foreigner eh. Sabi, no? Why? Sabi niya, itong Bible daw, ang Diyos daw dito ay Diyos ng pumapatay. Kasi pag binasa mo ang Old Testament, puro patayan doon. Kapag nagkamali, tigok. Pag nagkamali, tigok. Kapag nagkamali yung isang pinuno, pati buong sambahayan, patay. Ganon ang Diyos natin ng araw. Ayaw niya, nililinis niya kasi yung mga taong umaayaw sa Kanya, yung mga taong gumagawa ng mga, lalo na kung nagpapatayo ka ng mga ribulto. Kaya mga kapatid, baka meron pa kayo sa bahay ninyo ha. Wala na dapat ang rebulto roon, wala na doon Santo Niño, wala na doon yung rosary, wala nang mga picture-picture ng imahen dyan, wala na, sunugin nyo lahat yan. Dahil ang Diyos natin ay Espiritu at hindi po siya nakikita. Subalit nararamdaman. Amen? Amen? Kaya kung meron kayong mga anting-anting dyan, meron pa kayong mga stronghold ni Satanas, ibalibag nyo yan. Marami na akong nakausap dito na napalaya sila, lalong na
doon sa mga singsingan. Alam niyo na kung saan galing yung mga singsingan na yan. Sa part ng Dinagat, marami akong nakausap dyan. Paano ka gagaling? Pastor, mag-pray mo ko. Aba nung itinaas ko yung damit meron naman nakatali. May nakatali. Diyan, ano yan? Anting-anting. Nako. Tapon natin yan. Hindi ka kagagaling. Ang Diyos natin ay hindi Diyos ng anting-anting. Kung naniniwala ka sa anting-anting, itapon mo yan dahil sa gabal yan at yan ay galing kay Satanas. Hindi yan galing sa Diyos. Amen? Amen. Amen. So ito po yung aking kinuha po. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yan. All scripture inspired by God and is useful to teach us what is true. Tignan nyo, useful to teach us what is true. And to make us realize what is wrong in our lives. Yan ang tinuturo nitong Biblia. Ito iningahan ng Diyos at ito ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tignan nyo ha. It corrects us when we are wrong. Kaya napakalaga, basahin natin. Ano pa? And teaches us to do what is right. Amen? So basahin natin. Tignan niyo po rito sa Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay pinasiyan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo sa katotohanan. Thank you, Lord. Sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yun po yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya kapag merong ikinokorek, makinig po tayo. Amen? Kapag inaayos ang buhay, makinig po tayo. Sabi nga sa Bisaya, pagbadlo. Tama ba yun? Pagbadlo. O wala dito kasi sa akin pagbadlo. Ibig sabihin, pagsaway. Ikinokorek. Amen? Number 2, learn by hearing. Listening to others. Matuto tayong makinig sa iba. Proverbs 27 verse 17, people learn from each other as an iron tool makes iron sharp. Ibig sabihin po na kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, gayon din pinatatalas ng isang tao ang ibang tao. Sa tayo matututo sa kapwa natin? Makinig. Kailangan natin mga kapatid na meron nagme-mentor sa atin. Kailangan natin meron nagko-coach sa atin. Tinuturuan tayo kasi nga kailangan talaga natin yung lahat tayo. Ako may nagme-mentor sa akin. At kapag walang nagme-mentor sa atin, mahirap. Ibig sabihin, nagdi-disciple. Kung ano ka, yun ang ibibigay mo. Kung anong meron kayo lang ibibigay mo. Hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Tama ba? So kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo sa kapwa mo. So kung ang nasa puso mo ay pagpapaayos, ibigay mo sa kanya. Amen? Amen. Amen. So meron po ako nabasa, ganito po yung aking nabasa, nilagay ko po dyan. There is a purpose for everyone you met. Tignan niyo, ang ganda ng nabasa ko. There is a purpose for everyone you meet. Meron daw layunin sa bawat isa na ating kakasalamuha. Yun, nakakaharap. Some people come into your life to test you. Some to teach you. Meron mga tao darating na tuturuan ka, yung iba, iti-test ka, susubukan ka. Some to use you. And some to bring out the very best in you. Alam niyo, inuhubog ka. Kaya nga mga kapatid, kapag merong mga tao ka nakaharap mo at sinusubukan ka, dapat maging positibo ka. Baka grabe naman itong tao ito. Talagang direct to the point agad. Hindi man lamang paligoy ng konti. Huwag mo nang ganunin niya. Tayo mga Kristiyano, hindi natin iniisip yung mga bagay na yan. Ang isipin natin yung ano bang natututunan natin sa mga bagay na to. Kasi tayo mga tao, kapag masasakit ang mga bagay na dumarating sa atin, ayaw natin.
Pag magaganda, gustong-gusto natin. Pero si Lord, nung dumating sa mundong ito, nung pinadala ng Diyos Ama, ang daming pasakit sa Kanya, wala siyang reklamo. Tinanggap niya lahat kasi nga merong layunin. May plano ang Diyos. Eh tayo, ang gusto ng Lord sa atin, kapag tayo nasasaktan, matuto tayong mahubog sa mga bagay na yan dahil merong itinuturo ang Diyos. Hello? Tanggapin natin kasi ang sabi na nga ng Bible na tayo mga mananampalataya, makakaranas tayo ng mga persecution. Hindi naman sinabi lahat blessing. Lahat ginhawa, hindi. Makakaranas tayo ng pag-uusig. At yan ay kaparte ka, kumbaga, nakikiramay tayo o nakikisama tayo doon sa dinanas ng ating Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng persecution na yan, matututo tayo kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon, kung paano tayo titingin sa Kanya, at yung ating attitude, ano ba ang gagawin natin sa bagay na yan. Tayo ba ay makikipag-away? Tayo ba ay mag-re-revenge balos? Hindi, tinuro ng Biblia yan. Ako ang magaganti, sabi ng Diyos. Amen? Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Yan. Number 3. Learn by reading other books. Alam niyo si Miriam Defensor, nung buhay pa siya, nung in-interview siya, at pinakita yung kanyang bahay, hindi ko lang alam kung baka mas malaki pa rito yung kanyang library. Kaya napakatalinong tao niyan si Miriam Defensor. Sino sa inyo nakakakilala kay Senator Miriam Defensor? Grabe yan. Ang dami niyang libro. Sabi niya nung in-interview, Ma'am Senator, sabi niya nag-interview, ito ba mga libro ito? Nabasa ko na lahat yan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, sabi niya, doon ka magkakaroon ng dunong, ng talino, ng kaalaman. Kaya nga mahalaga mga kapatid, magbasa tayo. Amen? Magbasa tayo mga kapatid. Alam natin na ang Biblia ay perfect at kumpleto na ito. But we need other books to read. Kailangan natin magbasa pa ng ibang books. Why? Para makatulong, matuto pa tayo sa ibang... Kasi meron mga kagaya ng commentator, ng mga libro, mga Christian books, mga testimony ng mga ibang tao. Basahin natin yan. Hello? Magbasa tayo. Yung iba kasi ayaw magbasa nito. Ito na lang ang binabasa. Ito binabasa ko to, yung mga message. Hindi yung kung ano lang nandyan. Kaya nakikita nyo, may like lang akong konti, pero hindi talaga ako masyadong naglalagay dyan ng kung ano yung nangyari sa buhay ko. Kung ako'y kumain, kung ako'y namasyal, hindi ko na ilalagay dyan. Ang ilalagay natin talaga mga kapatid ay ang salita ng Diyos. Yung makakatulong. Kasi halimbawa, lagay ka ng masasarap na pagkain. Wow, sarap na pagkain. Eh yung iba hindi nakakakain. Buti pa sila. Sana all. Hindi nga kumakain ng masasarap. Sige tayo post ng post. Di ba nakakaingit? Ilagay na lang natin yung makakatulong sa kanilang Word of God. Amen? Tapos namasyal, kung saan-saan. Pwede nyo namang gawin niya mga kapatid, ilagay natin sa group chat natin. Nakita niyo yung punta namin sa Katanawan, Quezon? Nasa dagat kami. Ako ang tumira na dahil sabi, maganda yung cellphone pastor, di ako mo. Anong ginawa ko? Doon sa group chat lang namin, nilalagay sa akin. Hindi sa madlang people. Wag na, mamaya may nakakita. Parang kilala ko ito Ito yung may sa akin Wag na nang ilagay mga kapatid. So, ganun mga kapatid, ito may nabasa na naman ako. Sarap magbasa Ay, ang liliit. Sabi niya dyan, reading books provide numerous benefits. O, tignan nyo, yun na pagbabasa ng libro, nagbibigay daw ito ng marami pang benepisyo, including enhancing vocabulary,
Reducing stress. Kung kayo stress na, magbasa na lang kayo. Ano? Improving mental health and developing empathy. Ang ganda ng pagkakasay. Ibig sabihin yung nade-develop, yung pang-unawa mo sa ibang bagay. Yan. It also boasts knowledge. Improves memory. Yan. Lalo na sa aming mga tumatanda na. Kailangan para hindi na kami maano. And enhances concentration. Reading can promote better sleep. Sabi nila, ito daw yung gusto mong antokin, ay makatulog, magbasa ka ng Bible. Ano yung sinabi dyan, no? Prayer nga nakatok. Reading can promote better sleep. Basa ka. Hindi mo pa natatapos, tulog na. Sarap magbasa ng Bible para makatulog, di ba? And strengthen writing skill. Yeah, may kanta. Amen? Maganda mga kapatid yung natututunan natin kapag tayo ay nagbabasa. Number 4. Yan. Para matapos tayo. Learn by doing. Yan, kung ano yung natutunan natin sa ating mga binabasa. Learn by doing. Matuto tayo sa ating mga ginagawa. Philippians 4:9. Keep putting into practice all you learn and receive from me, sabi ni Paul. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. Yun ang sabi ni Pablo. Kung ano daw yung narinig natin sa kanya, kung ano yung nakita natin sa kanya, gawin natin. Napakaganda ng model si Apostol Pablo. Kahapon nung umatin ako sa Sikampel, kasi 3 linggo kami nga wala alos Sikampel eh. Walang nag-host, busy sa mga ginagawa, ang daming ginagawa ng mga pastor. So kahapon umatin ako sa Charismatic, katatapos lang ng kanilang convention. Every year yan, every April, tuwing month of April, meron silang convention 3 days. At marami mga bisita yan na foreigner. Ano doon naman si Pastor Lynch? Ano po yun? Kenya. Taga-Kenya. Malaki, maitim. 55 years na siyang nagpa-pastor. At kilala ko na yung taong yan kasi lagi ko namimit siya eh. Minsan sa airport, nagkakasalubong kami. Siya yung speaker. At yung kanyang message kahapon, grabe. Grabe yung tama. Ang sabi niya ganito, the most difficult place is church. Iyon yung sabi niya. The most difficult place is church. Bakit? Sabi niya, why? Iba't ibang mga tao kahit sa buong mundo iba-ibang mga tao iba-ibang ugali. Ang daming problema sa church. Yun yung sinabi niya kasi 55 years na siyang paikot-ikot sa iba-ibang mga bansa. Sinishare niya yun. Ang daming problema sa loob ng church. So anong ginawa daw ni Apostol Pablo? Yun yung nakuha ko kaya sinimulan ko kagabi sa kaya ng umaga. Ang solusyon is ipag-pray mo ang mga membro. Ipag-pray mo sila na ang kanilang mga damdamin, mga puso ay lalo silang lumalim pa sa kaalaman sa Panginoon. Ibigay ng Lord yung kanyang joy sa kanilang puso. Ibigay ng Diyos yung bang pag-ibig sa kanilang puso. Lagi yung pag-pray, iniisip ko, Lord, pinag-pray ko naman lagi mga membro ko. Siguro ibang way. Ibang way. So yun, meron ditong binigay sa amin na susundan namin. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. 4, puro prayer ni Apostol Pablo. Kasi nga, kung hindi gagawin ni Apostol Pablo yan, dahil lahat ng pinupunta niyang simbahan, may problema. Ang laki ng problema. Ngayon, kung hindi siya lalapit sa Panginoon at ihingi ng tulong, ng biyaya para tulungan siya, ipag-pray yung mga walang mangyayari. Pero napakaganda sa isang tagapanguna, lalo na kapag tayo nananambahan, yun ang sabi niya, talagang taas natin yung kamay natin bilang tanda ng pagsuko. Kung tayo nananambahan, huwag naman
Nag-worship ka parang tuod. Tapos ako, kaya nga nakikita yun. Dati naman yung tinataas. Minsan nga naluluwa ako dahil sa biyaya, sa yung bang pag kumakata tayo na feel natin yung presence ni Lord. Pero kung wala kang nararamdaman, tuod ka, ay wala lang. Ganun ka lang. Sige lang, worship lang sila. Hindi niyo pa natin alam na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos yung ating sinasamba. Tama ba? So lahat tayo magpuri sa Panginoon. Ibigay natin yung best natin sa Kanya dahil yung buhay natin, pahiram lang ng Diyos sa atin to. Pwedeng sa isang mata, kukunin niya yung buhay natin. Kaya dapat, kapag tayo nananamba, ibigay natin sa Panginoon yung best natin. Amen? Ipamuhay ninyo ang lahat ng natututunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sabi ni Apostol Pablo, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Learn by experience. Last, learn by love. Ito na. Learn by love. 1 Peter 4:8. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers the multitude of sins. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. At pero ito po yung aking last verse para makita natin. Tingnan niyo, 1 Thessalonica 4:9. Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Sino yun? Sino yung mga magkakapatid sa Panginoon? Tayo. Hindi na kayo kailangang paalalaanan pa tungkol dito. Hindi na raw tayo dapat i-remind. Dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa atin na magmahalan tayo. Amen? Meron ka? Meron ka ba? Amen? So ang Diyos na mismo ang nagturo sa atin na magmahalan tayo, mga kapatid. Ano man yung mga kakulangan natin, punuan natin, mga kapatid. Ito yung lagi namin sinasabi. Kaya kami tumatayo sa inyong harapan. Ito yung nais ng Diyos. Lahat tayo may pagkakamali, may mga pagkukulang, dahil hindi tayo perfecto. Pero wag natin gawin yung bagay na yan na, hindi kasi kami perfecto eh. Kung alam natin na talagang mali, wag na natin gawin. Pero meron kasi tayong mga nagagawa na hindi naman sinasadya. Unintentionally. Hindi naman sa intention, di ba? So, nagagawa natin to, hindi natin ang tawag sa loob. At doon sa mga down natin or nasaktan natin, kahit sabihin pa natin constructive ang yung sinasabi, ang mahalaga dito ay hingi tayo ng tawad. Patawarin natin sila. At tayo mismo, magpatawad tayo sa kapwa natin. Amen? Dahil sabi niya dyan, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. Amen? So dito na po ako magkukonclude. Learn by reading the Word of God. Number 2, learn by hearing, listening to others. Number 3, learn by reading other books. Learn by doing, and learn by love. So, sabi mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Alam nyo mga kapatid, sarap naman talaga magmahal eh. Sarap magmahal. Amen? So tayo po ay bago tayo mag-communion, pwedeng nakalimutan ko na uli. Anong pangalan niya? Marilyn, pero lang akong gustong itanong sa'yo.